a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Amen! Muli po, basahin po natin mula sa mga awit 145, 1-2. Sabay-sabay po tayo. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ng magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya. Araw-araw di ako titigil ng pasasalamat. Magpakailanman. Hallelujah! Amen po ba? Amen! Tunay pong dakila ang Panginoon. Tunay siyang mabuti. Ang ating nag-iisang Diyos.
isa as we worship the Lord, as we praise. Muli po, batiin natin ang ating mga kapatid. At sabay-sabay tayong magalang sa mga awiting ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kami ay nagtitipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Yes, Lord! Umuulan ng pag-asa, kami
salamat, Panginoon. Dahil tunay, O Diyos, kayo lang ang nagmahal sa amin ng ganito. And we will forever praise you, Father, for all you have done in our lives, O God. Salamat, Panginoon, dahil ano man ang katayuan namin sa buhay, ano man ang aming mga pinagdadaanan, salamat dahil ikaw lamang ang alam namin na siguradong sandigan, our very present help in times of need, O God. And we thank you, Father, sa pag-ibig mo na kasama namin pagdilat pa lamang ng aming mga mata. Salamat, Panginoon. Salamat. At patuloy ko po kayong inaanyayahan na damhin ng presensya ng Panginoon. Purihin siya ng walang agam-agam. Ibigay niyo sa Kanya ang lahat, anuman ang dalahin ng ating mga puso. At tunay na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tunay na hindi ka niya iiwan. Salamat, Panginoon. Thank you, Father. Sa pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y dama. Sa ilalim ng init ng iyong mga kamay, anumang pagsubok
pagmamahal, O God. We thank you, Father, sa pagmamahal nyo na lagi nyo ipinapaalala sa amin nasaan man ang sitwasyon ng aming mga buhay, O God. We thank you, Lord, dahil bagamat kami ay hindi karapat-dapat, kami ay inibig nyo at kayo'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. For He alone is serve all His voices. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. You're faithful to find me right where I am. Oh, even in my wandering, you call me friend. And mercy receives me and lifts me to my feet. And I'm caught in wonder. Isang magandang umaga po ang aking bati sa ating pong lahat. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kumusta na po ang isang linggo ninyo? At I hope na everything is okay. At yun, salamat sa Diyos. At narito po muli tayo, nagsama-sama kahit sa through through net lang, ay yun, patuloy pa rin tayong nagsasamba, magpupuri sa Diyos, at makikinig ng kanyang mga salita. Amen? So, tayo na po ay dadako sa ating topic. Magpapatuloy po tayo sa series na Blessedness, Absolutes. At ito ay tumutukoy doon sa yung topic na Beatitudes. At kung titignan po natin yung background na yung itong Beatitudes na to ay series na matatagpuan sa 5th chapter ng Matthew ng Bible. At ito ay ibinigay ng ating Panginoon Hesus sa mga disciples during the Sermon on the Mount. At makikita po natin doon sa mga nakaraang naibahagi na bawat quality o bawat karakteristik ng blessings na ito ay nag-o-offer ng future reward. Kaya napaka-importante pong malaman ng bawat Kristiyano yung mga Beatitudes na ito. At yung word na Beatitudes is derived from beatitudo, a Latin word meaning blessedness. So magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Makikita po natin dito na yung 8 Beatitudes, at sa mga nakaraang pag-aaral ay natapos na po natin yung 3. So pang-4 na Beatitudes na po tayo. Una, yung blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yun po yung first topic natin dito sa Beatitudes na i-share ko po. Ako po yung pinakauna. Tapos ang sumunod kay Pastor Diego, yung blessed are those who mourn, for they will be comforted. At yung pangatlo, yung kay Pastor J, yung blessed are the meek, for they will inherit the earth. At ngayon naman, yung pang-apat, yung Matthew 5:6, yung about, sabi niya dito, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sa Tagalog, gusto ko yung sa Tagalog, sabi dito, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. So,
Kung tayo po ay naghahanap ng kasiyahan, kung tayo po ay naghahanap ng joy sa ating buhay, yung ma-feel tayo ng joy, ma-feel tayo ng peace sa ating buhay, kailangan po nating malaman ito dahil ito po yung Beatitudes na nagtataglay o nangangako ng kapayapaan o kasiyahan sa buhay. Amen? So, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa panalangin at hihingi po tayo ng gabay mula sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, marami pong salamat muli sa umagang ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay tinipon mo upang muli ay sumamba sa iyo, magpuri at magpasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na amin pong natanggap at alam po namin na ito ay nagmumula sa iyo, O Diyos. Kaya muli, dalangin po namin, Ama, na i-prepare mo po ang aming mga puso, pakalinisin mo po ang mga puso ng bawat isa po sa amin, patawarin mo po kami sa aming pong mga nagagawang kasalanan, ito man ay sa isip, sa salita o sa gawa. At dalangin po namin, Ama, na turuan mo po kami ngayong gabi, ngayong umaga. Hayaan mong ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna sa amin, Panginoon. Magbukas ng aming pangunawa upang maunawaan namin ang bawat salita mo na amin pong mapapakinggan ngayong umaga. Kaya ngayon pa lang ay kiniklim na po namin, Ama, ang katagumpayan ng aming worship service sa iyo, O God. Kaya marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magtuloy-tuloy na po tayo. So, bago po natin maunawaan itong Beatitudes na to, ay kailangan po nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng righteousness. Sabi diyan kasi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So, yon, kailangan po nating maunawan, ano ba ang ibig sabihin ng righteousness? What is righteousness? Sa Katagalog, tinignan ko po doon sa translation na yung pagkamatuwid. Yun, no? So, sabi nga dito, righteousness means being in complete accordance with what is just, with what is honorable, and with what is godly. Kung ano daw yung just, honorable, and godly. So, kung titingnan po natin na yung just, yung pagiging makatarungan, is based on or behaving according to what is morally right and fair. Yon. At yung honorable naman, yung pagiging marangal, bringing or worthy of honor. At yung pangatlo, yung godly o makajos. Ngayon, ano ba yung mga bagay nito? Pag sinabi nating righteousness, ano ba yung mga bagay na to? Well, tingnan natin, may ibinigay sa atin na 5 na bagay na ito ay righteousness daw. Una, yung pagiging upright. Sa Tagalog, pagiging matuwid. At pag sinabing upright, at tinignan ko po yung sa Google kung ano ba yung ibig sabihin ng upright, meaning it's honest. Yun, yung pagiging honest daw natin. Halimbawa, sa workplace natin, paano tayo nagiging honest? Paano ba tayo nagiging isang magandang empleyado ng ating company? Tayo ba ay nagiging honest ba tayo sa paggamit ng ating mga oras? Halimbawa, kahit wala bang nagbabantay sa atin, ay talaga bang nagtatrabaho tayo ng maayos? O baka naman, pag wala yung boss natin, ay nakatutok na tayo sa Facebook. O kaya, pag umalis na po yung boss natin, ay uuwi na rin tayo ng maaga. See? So, pag sinabi daw na righteousness, kailangan yung upright, maging honest daw tayo sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang sa mga estudyante sa school, kailangan maging honest ka, halimbawa sa pag-aaral na lang, kailangan maging honest ka, halimbawa during exam. So, kailangan maging honest ka, hindi mo na kailangang mag-cheat. Doon daw makikita yung righteousness, halimbawa ng righteousness sa buhay natin, yung
pagiging honest natin. O, ngayon naman, yung usong-uso ngayon, yung pagsagot sa mga modules ng mga bata. Diba? Yung napapansin natin, kumbaga yung nababasa natin sa Facebook, makikita natin doon na ang sumasagot sa modules ng mga bata is yung kanilang mga magulang. Kasi gusto nila makamit, kumbaga gusto nila magkaroon ng mataas na grades yung kanilang mga anak. Pero hindi po dapat ganon. Dapat maging honest po natin. Remember na ang purpose kung bakit po natin dinadala sa school ang ating mga anak ay para sila ay matuto, para sila ay ma-develop yung kanilang kakayahan. Hindi naman sila nagpunta sa school para makakuha ng mataas na grade. Ang pinaka-purpose kung bakit sila pumapasok sa school ay para sila ay matuto at para ma-develop ang kanilang kakayahan. Amen? So, mga magulang, hindi na kailangan kayong sumagot sa mga modules ng mga bata. Pwede nyo silang alalayan, pwede nyo silang gabayan, pero never dapat na kayo ang sumagot sa kanilang mga modules. Amen? So, ang tinutukoy lang natin doon na example ng pagiging righteousness is yung pagiging honest natin. Amen? Pangalawa, yung virtues or sa Tagalog, yung pagiging banal. Having or showing high moral standards. Minsan nga, sa Bible school, yung sa 10, sabi nung isang teacher doon, sabi niya, makikita mo o masusukat mo yung kabanalan, sabi niya, kung ano yung ginagawa mo pag walang nakakakita sa'yo. Kasi madali lang namang magpakabanal kapag ang kasama mo ay may mga kasama kang tao, kasama mo yung mga kapatiran, kasama mo yung kapwa mo Kristiyano, but after, kapag ikaw ba ay mag-isa na, ganon din po ba ang ikinikilos mo pag walang nakakakita sa'yo? So, ibig sabihin, yung pagiging banal, yung pagiging virtuous natin, doon makikita yung pagiging righteousness natin, yung bunga ng pagiging righteousness natin, kailangan makikita din sa ating pamumuhay, yung pagiging banal. Sabi nga ng salita ng Diyos, be holy for I am holy. So, may nakatingin man o wala, may kasama ka man o mag-isa ka lang, kailangan pa rin yung pagiging banal sa ating buhay. Amen? Pangatlo, yung noble, sabi niya, noble daw, yung sa Tagalog, pagiging marangal. Yung nga, kung makikita natin, di ba, may mga nabibigyan ng honor, yung Nobel Peace Prize, parang ganon, di ba? So, yung pagiging noble daw is having or showing fine personal qualities or high moral principles or ideals. Yung mga ideals natin, yung mga principles natin, kailangan yung tama. Kumbaga, ideal yung mga principles natin. So, isa sa pagiging righteousness is yung pagiging noble. Yung pang-apat, yung morally right, yung kagandahang asal. Yan. Ito po yung isang nagpapakita, isa yung bagay ng pagiging righteous. Kung paano ka makitungo sa ibang tao. Kung paano ka yung kagandang asal na makikita sa'yo. Kailangan bilang isang righteous, alam mo ang distinction between good and evil. Alam mo kung ano yung tamang conduct. So, yung kagandang asal. So, ibig sabihin, hindi ka dapat makikitaan ng pangit na ugali, hindi ka dapat makakakitaan ng hindi maganda. Kumbaga, yung evil side. So, kailangan yung kilos mo dapat matuwid. And, at panglima, yung ethical, yung tama, yung morally good or correct. Yung avoiding activities or organizations that do harm to people or the environment. Ito yon, yung kailangan yung titignan mo yung sinasamahan mo din, yung mga organizations na sinasamahan mo. Yung kaya nga ipinapayo sa mga kabataan na umiwas sa mga bad companies, 'di ba? Sabi nga sa Bible,
bad companies corrupts good character. So, pag hindi maganda yung sinasamahan mong grupo, malamang-lamang mapapagaya ka na rin sa kanila. So, tignan po natin yung ethic na yung kaandak natin, yung morally good and correct. So, kaya nga ipinapayo sa mga bata na actually yung mga fraternity, actually yung purpose ng fraternity maganda kasi brotherhood eh. Kaya lang kung minsan nagagamit sa hindi maganda. So, ako bilang isang magulang, ang pinapayo ko sa aking mga anak, pag may nag-alok sa kanila na mag-join sa fraternity, sabi lang nila na ayaw nilang sumama kasi ipinapayo ng magulang nila na ayaw silang pasamahin. So, parang yun ang nakikita ko na makaiwas sila sa mga ganong grupo. Amen? At yun yung mga bagay-bagay na yung righteousness na dapat makita sa ating buhay. Yung pagiging matuwid, pagiging banal, pagiging marangal, yung pagkakaroon ng kagandahang asal, at yung pagiging tama. Or, kapag sinomatotal mo yon, yung 5 na yon, pwede nating sabihin na yung righteousness ay yung lifestyle that is in complete conformity to the will of God. Yun pala yung kung titingnan na yun yung summary, yung lifestyle mo dapat nagko-conform doon sa will ng God. Lahat ng 5 na nabanggit natin, lahat nun ay nagko-conform sa will ng God. Or sabihin na natin na it is a lifestyle na hindi lang ikinagagalak ng Panginoon. Kapag mayroon ka ng mga katangian na yon, hindi lang ikinagagalak ng Panginoon yun, kundi yun yung ang ina-approve lang niya. Yun yung mga ina-approve niya na dapat magkaroon ang bawat tao. Ito yung mga qualities, ito yung mga righteousness na dapat mayroon sa buhay ng mga tao. Amen? At yung yung pagkakaroon natin po ng desire or hunger para makamit yung mga bagay na ito yung magdi-develop sa atin tungo sa reformation or development ng ating buhay tungo sa righteousness. So, tulad nga ng sa topic nga natin, yung title lang is yung hunger and thirst to righteousness. Amen? So, ano ba yung magtutulak sa atin dapat para tayo ay magkaroon ng hunger and thirst sa righteousness? Ito yung kadalasang hindi alam ng mga Kristiyano. Ito yung kadalasang hindi alam ng mga tao na ang ating Panginoong Hesus para sa mga righteous, para sa itinuturing na righteous, kasi lahat ng tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, they were considered righteous, right? So, dapat po nating malaman na ang ating Panginoon ang siyang nangunguna sa span ng ating buhay. Ibig sabihin, habang tayo ay nabubuhay, siya yung naglilid sa atin kung saan tayo tutungo, kung saan tayo pupunta. Ang ating Panginoon ang naglilid. So, kapag Kristiyano ka, hindi po ang sarili natin ang nangunguna, kundi ang ating Panginoon. Malinaw po yun? At dapat po nating ding malaman, ito yung isang nakakagulat din o hindi alam ng marami na ang ating Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin ng tamang desisyon para ito ay sundan. Actually, ito yung hindi ko alam to pero nung pinag-aaralan ko tong topic na ganun pala yon. Ang ating Panginoong Hesus pala ang gumagawa ng nagdi-decide para sa atin. At yun ay inilalatag niya lang sa atin kung na ito ay sundin natin. Ibig sabihin, siya yung pumipili kung tayo ay kakaliwa o tayo ay kakanan. Kapag sinabi ng Panginoon, kumaliwa ka, dapat yun ang piliin natin. Pag sinabi ng Panginoon, dumiretso ka, dapat yun ang sundin natin. Ang nangyayari lang,
Kaya lang po tayo naliligaw kasi hindi po natin pinipili yung desisyon ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Ngayon, ang tanong, paano natin malalaman na yung desisyon ng Panginoon na ibinibigay sa atin? Of course, balik tayo sa kanyang salita. Sabi ng Word of God sa Joshua 1:8, yung favorite verse ko, yung yung life verse ko, yung sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful do everything written in it. Then you will become successful. So, kung titignan po natin, nandiyan po, nasa salita ng Diyos na po yung tamang desisyon. Wala lang po tayong dapat gawin kundi sundan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa ating buhay. And I'm sure, kapag sinunod natin, sabi dun sa Joshua 1:8 nga na, so that we may be careful do everything written in it. Para masundan daw po natin lahat ng nakasulat doon. Magiging prosperous and successful daw po tayo. So, ibig sabihin, pag sinundan po natin yon, yung kanyang salita, I'm sure, tama yung magiging decision natin. Amen? Sabi nga pa dito, for the righteous believer, all his actions, lahat ng kanyang iniisip, lahat ng kanyang plano ay dapat ganun yung gagawin ng Diyos din, gagawin ng Panginoon din. Kung alimbawa sa Panginoon, dapat ganun din dapat ang gawin natin. Amen? Kasi sabi nga dito, the true believer will know immediately whether something is right or wrong, just or unjust, godly or ungodly. See? Ang isang tunay daw na believer, ang isang righteous daw na Kristiyano, ay alam na niya kaagad kung ano yung tama at mali, kung ano yung just or unjust, at kung ano yung makajos at hindi makajos. Why? But malalaman niya kaagad kasi paano mo sasabihin na ikaw ay Kristiyano na sinasabi mo na ang Diyos ay nananahan sa iyo, ang Diyos ay nakaupo sa trono ng iyong buhay, pero sasabihin mo, hindi mo alam kung ano ang tama at mali, hindi mo alam kung ano ang just or unjust, at hindi mo alam kung ano ang makajos at hindi makajos. Paano nangyari kung ang Diyos mismo ay nakatira sa trono ng ating buhay? Kasi kung titignan nyo, kung iisipin nyo mabuti, na ang Diyos ay patuloy na nakipag-co-communicate sa buhay ng mga believers sa kanilang puso. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa kanilang puso, sa isip, sa kaluluwa, sa spirit at sa kanyang conscience. Amen? So, hindi mo sasabihin, hindi ko kasi alam na masama yun eh. Hindi ko kasi alam na, hindi pala dapat yun. No, hindi po natin pwedeng ikatwiran yun. Kasi kapag sinabi nating Kristiyano tayo, kapag sinabi nating ang Diyos ay nananahan sa atin, ang Diyos mismo ay nangungusap sa atin. Bago pa man natin isipin yung kasalanan na yon, sinasabi na sa atin ng Diyos, mali yan. Bago pa man natin gawin yung isang mali, sinasabi na lang ng Diyos, mali yan. Hindi yan tama. Kasi ang Diyos ay nakatira sa atin. Amen? Kaya, hindi po excuse na hindi mo alam yung na ito ay mali at ito ay hindi maganda. Kasi ang Diyos mismo, kung kiniklaim mo na ang Diyos mismo ay nasa sayo, nananahan sayo, hindi pwedeng hindi mo malaman na ito ay mali. Amen? Tama po ba? Sabi diyan. Kaya nga, kapag ang Kristiyano ay nagkasala, ito ay masakit. Ito ay masakit. Tingnan nyo ang pagkakaiba ng believers sa hindi believers. Kapag ang believers ay nagkasala, parang wala lang. Hindi siya masasaktan. Pero kapag ang Kristiyano ay nakagawa ng mali,
Kapag ang Kristiyano ay nakagawa ng masama, masakit yon para sa kanya. Kasi alam niya na mayroong nasaktan na nakatira sa kanyang buhay. At yun ay ang ating Panginoon. Sabi nga, ang Diyos ay banal. Kung ang Diyos na banal ay nakatira sa trono ng ating buhay, how come na pinahihintulatan mong mapasukan ka ng kasalanan? Diba? Hindi, sabi sa Bible, hindi pwedeng magsama ang dilim at liwanag. Jesus Christ is the light. Hindi pwedeng mahaluan ng kasalanan. Amen? So sa tuwing nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng hindi maganda, nabibigyan natin ng hindi na please ang Panginoon kapag nakakagawa tayo ng kasalanan sa ating buhay. Kasi siya yung nandyan eh. Actually, hindi na natin pag-aari itong buhay na to. Siya na yung kapag tinanggap mo ang Panginoon, pag sinabi mong ikaw ay born again na, hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating buhay. Kaya wala na tayong karapatan na bigyan ng kasalanan itong katawan na to, sapagkat si Jesus ang naglilid sa atin, si Jesus na ang nakatira sa ating buhay, sa trono ng ating buhay. Amen? So, yun yung magtutulak sa atin kung bakit i-desire natin yung magkaroon tayo ng pagkagutom at pagkauhaw sa righteousness. Kasi ang ating Panginoon ang nangunguna sa atin, ang ating Panginoon ang naglilid sa atin, ang ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng tamang decisions. And most especially, ang ating Panginoon ang nakatira sa ating buhay. Amen? So, yun yung mag-drive sa atin to have hunger and thirst sa righteousness. Ngayon, ano naman yung opposite ng hungry and thirsty for righteousness? Ano yung opposite? Ano yung kabaliktaran nun? Ang kabaliktaran daw ng hungry and thirsty for righteousness is self-centeredness, pursuing personal needs. Yon. Yung dito tayo napapahamak yung pagiging self-centeredness natin, yung ang pinupurso natin, yung personal needs lang natin. Inuuna natin yung personal needs kaysa yung para sa ating Panginoon. Sabi nga dito na this is a spiritual disease characterized by excessive preoccupation with ourselves and our own needs without thinking for others. Yon. Ito yung spiritual disease daw ito, na yung patuloy na yung siya yung nag-ookupa sa atin, sa ating sarili, na ang focus lang natin yung personal needs at nakakalimutan natin yung ibang tao, yung nasasagasaan natin yung ibang tao. Mayroon nga akong kasamahan dati sa China Harbor yung nakarang company ko. Hindi siya Pilipino. Ibang lahi. Sabi niya, gagawin ko ang lahat ng paraan para marating ko yung pangarap ko na posisyon. Sabi niya, sasagasaan ko kung mayroon mang haharang doon. Ibig sabihin, aapakan niya yung ibang tao, maabot lang niya yung kanyang pangarap. See? Ito yung opposite ng righteousness, yung pagiging hungry sa and thirsty sa righteousness, yung mas hunger ka doon sa personal needs mo, di bali nang makaapak ka ng ibang tao. Sabi nga, you want your name to be live with expense to others. So, yun. Ito yung kabaliktaran ng hungry and thirsty for righteousness. Sabi dito, yung tao daw na afflicted ng ganitong attitude, yung pagiging self-centered, na ang paniniwala nila ay masusumpangan nila yung happiness na kapag inuna nila ang kanilang sarili,
bago ang Diyos. Ibig sabihin, yung personal goals nila, yung personal needs nila, mas inuuna nila yon kaysa yung righteousness na sinasabi ng Diyos na hinihingi ng Diyos sa atin. Amen? Kapag ang pinorso natin ay yung personal needs above God, I'm sure ang kahantungan yon ay magiging unhappy tayo at magiging miserable ang ating buhay. Hindi po natin makakamtan yung peace, hindi natin makakamtan yung true happiness, hindi po natin makakamtan yung joy sa pamamagitan ng material things sa pag-abot ng ating mga pangarap. Kasi sabi sa Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 5, sabi dito na nagpapakita dito na ang tao ay hungry and thirsty to self-centeredness. Sabi dito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Yan. Walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, yan, padalos-dalos, mayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang mga uri ng mga tao. Yon. Kaya nga nagpapakita na yung kaya hinihingi, yung sinasabi ng ating text na yung pagkakaroon natin ng hunger and thirsty sa righteousness, kasi ito ang kailangan ng tao. Kasi ang tao sa ating generation, ito nga yung sinasabi nila na mas hinahangad yung hindi righteous, yung hindi matuwid na pamumuhay. At hindi ako pong nagsasabi, kundi ang Bible ang nagsasabi sa Timothy 3 verse 2 to 5. Amen. So, yun po yung mga attitudes na nagka-clash doon sa hungry and thirsty sa righteousness. Amen. Yung pursuing personal needs, yung self-centeredness, yung hinahanap natin yung happiness sa material things, hindi sa Diyos. Amen? So, ngayon, ang tanong, paano naman natin madidevelop yung attitude na to, yung pagkakaroon ng yung hungry and thirsty to righteousness? Remember, sabi ni Paul sa Philippians 3:7-9, basahin ko po, sabi diyan, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, at ang bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan ay itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayoy buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Paul, yung confidence dapat natin ay hindi sa flesh, hindi sa kung ano yung makakamtan natin na material things, hindi doon sa kung ano ang natapos natin, kung ano yung kalagayan natin sa buhay, kundi yung confidence natin ay mula sa ating Panginoon. Sabi nga ni Paul, yung kinukonsider niyang gains noon ay kinukonsider na niyang loss ngayon for the sake of Christ, nang dahil sa ating Panginoon. Sabi nga niya na yung pagiging righteousness niya ay dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen?
So, ang ibig sabihin lang po doon na righteousness comes only from God and we are made righteous through our Lord Jesus Christ. So, ang tunay na believer, yung righteousness dapat ang siyang bumubusog sa ating buhay. Amen. Yun ang nagbibigay dapat natin ng yun ang ipinupuno dapat natin sa buhay. Kung ang physical body natin ay nangangailangan ng food, nagugutom tayo, nauuhaw tayo para ma-develop yung ating physical na kaanyuan, ganun din sa ating spiritual life dapat, ganun din sa ating pagiging Kristiyano dapat, na yung righteousness dapat yung ang bumubusog sa every aspect ng ating buhay. Sabi niyan, and every godly believer knows that he has Jesus Christ living on the inside of him, leading and guiding him. Yon. Ang Panginoon yung naglilid sa atin. Sabi ko kanina na ang Panginoon na nananahan sa atin, siya yung naglilid at nagga-guide sa atin. Sabi nga sa Awit 11:7, sabi diyan, si Yahweh ay matuwid, sa gawang mabuti na lulugod, sa piling niya ay nabubuhay ang kanyang sumusunod. Yan. Sabi ko kanina, yung hunger and thirsty natin ay yun, kailangan mapunan yan araw-araw, di po ba? Sabi ko kanina, kung ang katawan natin ay nagugutom na uhaw at kailangan natin itong mapunan araw-araw, kailangan po nating i-satisfy yung pagiging hungry and thirsty natin. Ganun din po ang ating spiritual life. Nangangailangan din po ng supplement yung ating buhay ng daily righteousness, yung pagiging hunger natin and thirsty sa righteousness. Sabi nga dito na after na tayo magkaroon ng hunger and thirst sa righteousness, we become a human, and this human now bears the image of God. So, yun. This human greatly desires to do the will of God, for he now has great interest in Christ and all that Christ said and promised. So, yung tao na sinasabing human, yung tao na sinasabing tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas, ay dapat mayroon na siyang yung napakalakas na pagnanasa para makamtan yung righteousness na ito, yung promise ng God sa kanyang buhay. See? Sabi nga dito na the hunger and thirst after righteousness can only be perceived by persons spiritually enlightened and who have our Lord Jesus Christ living and dwelling within them. Yun lang. Yung magkakaroon lang daw po ng hunger and thirst sa righteousness yung isang tao na nakakaunawa na about the spiritual things, di ba? Dati ang spiritual naman natin, yung spiritual life natin, ang spiritual eyes natin, wala pa sarado pa bulag pa tayo. Hindi po natin maunawaan yung spiritual things. Pero mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ay nabuksan ang ating spiritual life. At nung nabuksan ang ating spiritual life, nagkaroon tayo ng hunger and thirsty about spiritual things, about sa kingdom of God. Amen? So, kapag sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, dapat lagi mo itong mararanasan yung hunger mo and thirst sa righteousness, yung hunger mo sa salita ng Diyos, yung hunger mo sa promises ng Diyos. Amen? So, yun po yung dapat maramdaman ng bawat Kristiyano. At sabi nga dito, this child of God that only has an earnest desire to fervently seek righteousness and thus leads a godly life on a second to second
basis, but he wants to be possessed by righteousness. No? So, hindi lang daw yung dinidesire yung righteousness. Dapat na yung bang dinidesire mo minuminuto, segundo, kundi dapat mapossess daw po natin itong righteousness na ito. Sabi nga dyan, he wants to constantly live in it. Yon. Kailangan yun daw po yung nasa atin yung lifestyle natin, na kailangan daw na isa pamuhay yung righteousness na ito, at to be totally absorbed into it, to be completely saturated in righteousness, for he knows that this way of life is the godly way of life. Ito daw yung maka-Diyos na pamumuhay, yung dapat maisapamuhay mo, mapossess mo yung righteousness na lifestyle, yung righteous na lifestyle. Amen? So, ngayong alam na natin na kung ano yung, kung paano natin na ma-develop yung attitude na ito sa ating buhay, ano naman yung blessings? Punta tayo, siyempre, sabi nga natin na itong beatitudes na ito, itong promise, itong blessings na ito ay may future reward sa bawat katangian na sa mga bawat Kristiyano na nagtataglay nito. Ngayon, halimbawa, tayo na ay nagkaroon nga ng hungry and thirsty sa righteousness. Ano yung blessings na sinasabi niya? Ano yung blessings na sinasabi po diyan? Sabi diyan, God's rewards for having this attitude is we will be satisfied. Ano po ba yung sabi niya? Sa ano diyan? Sa ating text, sabi po diyan, blessed are those who hunger and thirsty for righteousness, for they will be filled. Yun yung pangako diyan eh. Yun yung ano diyan eh. A righteous life is what fills the true believer with peace and joy. So, ito po yung dahilan. Kumbaga, dito po nagkakamali ang maraming tao. Akala ng mga tao ay makakamtan yung peace and joy sa mga material things. Kaya kailangan nilang mag-struggle, talagang mag-focus, mag-concentrate sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero ang sinasabi ng Diyos na ang makapagpupuno daw sa true believer ng peace and joy ay yung pagkakaroon ng righteous life. Amen? Alam niyo po ba kung bakit nagkakaroon ng broken relationship? Hindi po ba yung partner ng isa o kaya naghanap ng ibang kapartner yung lalaki or babae kasi akala niya ay makakamtan niya yung joy sa ibang partner. Hindi po. Ang kahantungan lang po noon ay broken relationship. Kapag nag-try kayo na hanapin yung kaligayahan nyo sa ibang partner, is mali po yun. Hindi po kayo makakasumpong. Ang masusumpungan nyo ay kaguluhan sa buhay. Ang masusumpungan nyo ay kaguluhan sa pamilya at hahantong sa broken relationship. Amen? So, yun. Yung pagiging greedy natin, akala natin, doon tayo makakasumpong ng peace and joy. Kasi, akala natin, pag marami tayong pera, is masaya na tayo, magiging happy na tayo. Akala natin, pag naging successful tayo sa ating profession, ay magiging masaya na tayo. Pero hindi po yun yung sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi lang ng Panginoon, mafe-feel lang tayo ng joy and peace sa ating buhay kapag mayroon tayong righteous life. Hindi po natin masusumpungan ang peace and joy sa mga bisyo. Yung alak, akala nila, yun yung pag may problema sa bahay, pupunta sa kaibigan para makipag-inuman, para magpakalasing, kasi akala nila masusumpungan nila yung kapayapaan doon. Yung paggamit ng droga, yung, di ba? Akala nila doon sila makakasumpong ng peace or joy sa kanilang mga buhay, pero hindi po.
ang sinasabi ng Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan, kung gusto mong magkaroon ng true happiness, dapat magkaroon ka ng righteous life. Amen? Sabi nga dito, and because of their spiritual enlightenment, they realize that nothing can be more perfect, purer, and more pleasing to our Heavenly Father than living a life that He totally approves. Yon. Bilang isang Kristiyano, bilang nabuksan na ang ating spiritual eyes, nagkaroon na tayo ng enlightenment about spiritual, dapat magkakaroon na tayo ng hunger and thirst of righteousness. Ano yung mga bagay na ito? Ulitin po natin, yung pagiging matuwid, yung pagiging banal, yung pagiging marangal, yung pagkakaroon ng kagandahang asal, at yung pagiging tama sa bawat ating mga decisions. So, amen? Kung naghahanap po kayo ng peace and joy, all you have to do is to have a righteous life. Yung lifestyle natin dapat nagko-conform palagi sa will ng Diyos. Dahil ang Diyos ang naglilid sa atin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng desisyon. Actually, ang Diyos, ito dapat inilalatag lang niya, ito ang tamang desisyon. All we have to do is to follow kung ano yung sinasabi niya. All we have to do is to follow kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At kaya nga napaka-importante po na magbasa ng salita ng Diyos. Gusto mong lumigaya, gusto mong magkaroon ng true happiness and joy sa ating buhay, kailangan magkaroon ka ng lifestyle na righteousness. And sure, we will be filled with joy and happiness. Amen? Naway may natutunan po tayo ngayong umaga at naway ang lahat ay naunawaan kung paano magkaroon ng true happiness and joy sa ating mga buhay. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat muli sa katagumpayan ng aming Friday service. Marami pong salamat sa iyong presensya na amin pong nakasama ngayong umaga. Marami pong salamat sa Banal na Espiritu na siyang nagbigay sa amin ng kaunawaan, nagbukas ng aming puso, nagbukas ng aming spiritual eyes upang maunawaan namin ang mga katotohanan ito. At alam po namin na ang mga katotohanan ito ang magpapalaya sa amin sa kasalanan. Ang siyang magtuturo sa amin, magmumold sa amin tungo sa buhay na kasing image ng ating Panginoong Hesukristo, O God. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagtuturo sa amin, sa patuloy mong pagmumold ng aming mga buhay. At dalangin namin na magamit po namin ang mga salitang ito na natutunan namin sa aming pang-araw-araw na buhay, O Diyos. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat. Church, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. May the God of peace equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him. Through Jesus Christ, to whom be the glory and forever and ever. Amen. So, isang magandang Friday po muli sa ating lahat, at marami pong salamat sa pagsama nyo muli sa amin ngayong umaga, at see you again next Friday. Bye-bye and God bless. Maraming salamat po for joining us today to our online worship service. Inaanyayahan po namin kayo to join our discipleship small group where we fellowship and deepen our knowledge to the Word of God with our brethren. Ito po ay ginaganap namin via Zoom on different days during weekdays na nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screen. Maaari po kayong pumili ng araw na swak sa schedule niyo. Kaya po, huwag po kayong mahihiyang mag-leave ng comment below kung kayo ay may mga katanungan
o kaya ay tanungin si Ate Jo Bello na nag-replay ngayon ng ating online stream. We want to pray for you, kaya naman we are inviting you to send your prayer requests sa mga numbers po na nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Every Tuesdays, our prayer warriors are meeting together and praying together for you, for our church, and for our nation. Again, this is all via Zoom. We love to hear your testimonies for your answered prayer. Would you consider supporting LOLCM by giving? Maaari niyo po muling i-message Ate Jo Bello to coordinate how to give your tithes and offering. These tithes and offering are being used for the expansion of God's kingdom through LOLCM. For more updates, pwede niyo pong i-like and share and i-subscribe ang ating YouTube channel, Lord of Lord Christian Ministry. Again, maraming salamat and see you soon. Be more blessed!